Paano ako magsasalita? Paano ako sasagot sa tanong niya? Hindi pa man din bumubuka yung bibig ko para magsalita, nakadikit na yung labi niya sa labi ko. Sinubukan kong pumalag pero hinawakan niya yung dalawang kamay ko at dinikit sa pader ng elevator. Iniwas ko yung mukha ko pero sumusunod lang siya. Hindi ko alam kung ganun na kami katagal na ganun. Huminto siya para maghabol ng hangin at kinuha ko yung pagkakataon na yun. Kiefer! Bitiwan Galit na sigaw ko sa kanya. Then answered my question. Mapang-asar niyang sagot sa akin. Sobrang lapit niya, amoy na amoy ko yung alak sa hininga niya. Hindi ko alam kung lasing na siya o ano. Paano ako sasagot kung hindi ko na natuloy ang sasabihin ko? Nakadikit na naman yung labi niya sa labi ko. Tungono nomon. Humiwalay ulit siya at tinignan ako ng maihalong pang-aasar. Next time, don't put lip gloss. It's tempting me to kiss you. Sabi niya at nag-smirk. Okay, lasing na siya. Lasing na talaga siya. Tang na Kiefer. Sigaw ako at mas lalong lumapad ang ngiti niya. Profanity. Putik naman. Hahalikan na naman sana niya ko ulit nang bigla nang tumunog yung bell ng elevator. Binitiwan niya ko pero nakaharap pa rin siya sa akin at nakasiksik kami sa sulok. Bumukas yung pinto ng elevator at tuloy-tuloy na pumasok yung mga tao. Sa dami nila, nagmukha kaming sardinas sa loob. Nakita ko pa si Yuri kaya agad akong nagtago. Pilit akong sinisiksik nitong hari ng mga ulupong kaya tinignan ko siya ng masama. Napahawak na siya sa pader ng elevator sa kawalan ng balanse dahil sa mga tao. Excited na ako sa fireworks. Dinig kong sabi ng isa sa kasama namin sa elevator. Fireworks? Pakshit! Anong oras na ba? Inabot na kami ng New Year dito sa elevator. Pisti kasi tong impakto ng kumag na to. You owe me a kiss. Bulong ni Kiefer na nagbigay ng kilabot sa akin. Ang ending may utang pa akong halik sa kanya. Lang niya. Kahiya naman sa ginawa niya sa akin. Bumukas yung pinto ng elevator. Bigla na lang naglakad si Kiefer palabas kasabay ng mga tao. Naiwan akong nakatanga sa sulok ng elevator. Napasandal na lang ako sa panghihina. Nakakagago naman kasi. JJ. Tawag ng kung sino. Napadiretso ako ng tayo. Inayos ko din yung damit ko. Andyan ka lang pala. Kanina ka pa namin hinahanap. Sabi sa akin ni Yuri. Naglakad ako palapit sa kanya. Dun ko lang napansin na nasa rooftop pala kami. Halos katabi lang ng mismong bahay nila Yuri na nasa rooftop din mababa lang yung mismong kinalalagyan namin kesa sa pwesto ng bahay nila. Nakita ko kasing nagpunta dito yung mga tao kaya sumunod na ako. Palusot ko. Buti naman. Kasi andito na rin sila kuya mo. Sabi niya sabay turo sa pwesto nila kuya. Nagnod lang ako sabay pilit ng ngiti. Let's go. Tanong niya sabay alok ng braso niya sa akin. Medyo matagal bago ko maisipang hawakan yun. Nag-aalangan pa ako pero ginawa ko pa din inalalayan niya ko sa paglalakad. Paglapit namin kila Lola, napansin ko agad yung kausap nila. Parents ni Yuri. Andito na sila eh. Sabi ni tita. Bumitaw ako kay Yuri at lumapit sa kanila. Inayos ni tita sandali yung buhok ko na malamang sa nagulo dahil sa animal na yun. JD. Tawag sa akin ni Yuri. I want you to meet your future in-laws. Sabi niya habang inaakbayan ang mama niya. Salamat sa SG post ni Yuri nung Pasko at nakilala ko sila. Otosan is right. She's pretty. Sabi nung papa niya. Gusto ko sana ng kiligin at magpabebe sa harap nila pero wala ako sa mood. Nagpilit na lang ako ng ngiti. Thank you po. Sabi ko. Napatingin ako sa mama ni Yuri na titig sa akin. Para bang binabasa niya ng mabuti yung itsura ko. Hindi ko maiwasan na hindi mailang. Hahaoya. Sabi ni Yuri sa mama niya na hindi ko alam ang ibig sabihin. Pamilyar ka sa akin. Sabi sa akin ng mama niya. Hindi ba ikaw yung kahalikan ni Kiefer sa elevator kanina? Nanigas ang katawan ko. Pinilit kong hindi mag-react kahit lahat sila nakatingin sa akin at naghihintay ng sasabihin ko. How come? Tanong Yuri. I decided to catch the elevator before the door closed,
but saw Kiefer inside making out with the girl. Paliwanag ng mama niya. Paano mo naman nasabi na si Kiefer yun? Tanong pa ng papa ni Yuri. What kind of question is that? It's Kiefer. Halos sa atin na siya lumaki kaya kilala ko na kahit kuko pa lang niya. Napatingin ako kay Kuya Angelo na kasalukuyang umiinom ng alak. Masama ang tingin niya sa akin na parang nagsasabi ng mag-uusap tayo mamaya. Oh wait. Forget what I said. Napagkamalan lang kita. Akala ko kasi iisa ka lang na naka-white dress dito. Sabi ng mama niya sabay turo kay Kiefer na may kinakalantari na naman ang babae ng naka-white dress din, may hawak pa siyang baso na may alak. Panay ang tawa ng babae at ngiti ng ngiti naman ang luko. Animal. Ang landi talaga ng impakto ng to matapos akong blip kanina sa elevator tapos ito na naman siya. Putnam. Tension ang susunugin ko na talaga mga dress ko sa kabinet. Kingina. Nakakaimbyar na tong hari ng mga ulupong na to, wait lang ah. Sabi nung mama ni Yuri at bigla na lang lumakad palapit kay Kiefer. Akala ko kung ano nang gagawin niya, medyo nagulat pa ako nang hatakin niya sa tenga yung hari ng ulupong. Kita ko yung inis at sakit sa pagmumuka ni Kiefer pero wala siyang magawa. Huminto sila harap namin at pilit itinabi si Kiefer kay Yuri. Oh, bulong ni Kiefer habang hinihimas ang tenga niya. Honey, hindi mo naman kailangang hatakin si Kiefer ng ganun. Sabi nung papa ni Yuri. Gusto ko lang. Pasaway kasi ang batang yan. Nakangiting sagot nung mama niya. Ikaw yung Kiefer? Biglang tanong ni Lola at tinignan ako. Gwapong bata din pala. Bulong niya sakin. Pinandilatan ko ng mata si Lola. Ngayon pa talaga niya naisipang sabihin sakin yun. Feeling ko naniwala talaga siya sa sinabi ni Sin na si Kiefer nga ang boyfriend ko. Yee! And I guess, kayo po mama ni JJ. Sagot ni Kiefer kay Lola. Hindi. Ako lola niya. Talaga? But you look too young to be a grandmother. Pambobola ni Kiefer. Putik. Talandi talaga ang luko. Pati lola ko binola pa. Agad namang namula si Lola sabay hawak sa pisngi niya. Nahiya naman ako sa sinabi mo. Sabi ni Lola. Ay. Feeling teenager. Ang aga naman atang alak niyan Kiefer. Bati nung papa ni Yuri sa hawak niya. I'm just enjoying the night. Sagot niya sabay inom. Asan nga pala si Keegan and Kiren? Singit ni Yuri. Nasa bahay. Ayaw nila ng ganitong party. Mas gusto nila ng matulog. I feel them. Mas masarap talaga ng matulog. Lalo sa sitwasyon ko ngayon. Tapos wala nang gisingan. Andito pala si Aris. Puna ng mama ni Yuri nang makita ng palapit sa amin si Aris at Ella. Look at the three of you. Mga binata na kayo. Samantalang dati lagi kami nang nakikiusap kay Angelo para disiplinahin kayo. Yung bigla nang naging awkward. Umiwas ng tingin si Kiefer at bigla na lang napayuko si Yuri. Nagtinginan naman si Ella at Aris. Sayang nga lang wala na si Percy. Dagdag pa nito na lalong nagpabigat ng pakiramdam namin. Sayang talaga, right Aris? Sabi ni Kiefer dahilan para magsalubong ang kilay ni Aris. Nagtinginan kami ni Yuri. Para kasing nanadya ang isang to naghahanap yata siya ng away. Hindi ko alam kung hanggang kailan namin itatago kay Aris na buhay si Percy at ilang beses na siyang nagpapakita sa akin. Binalik ko yung tingin ko kay Kiefer at hindi nakaligtas sa akin yung titig niya kay Ella. Sa hindi ko maintindihan na dahilan, napatingin ako kay Ella na nakatitig din sa kanya. Parang may kung anong sumakit sa dibdib ko. Nakaramdam ako ng bigat. Huminga ako ng malalim para mawala pero ganun pa din, kuha lang po ako tubig. Paalam ko kila tita. Nagnod naman sila at hinayaan akong lumakad paalis. Lumapit ako sa isa sa mga waiter para manghingi ng tubig. Habang hinihintay yung waiter, hindi ko maiwasan na hindi sila tignan. Hindi ko maintindihan si Kiefer kung bakit ginagawa sa akin yun. Halata naman na si Ella pa rin talaga. Nasasaktan ba ako? Hindi naman dapat ako nakakaramdam nito. Bakit ganito? Bumalik yung waiter at binigyan ako ng tubig. Pagkainom daig ko pa yung elepanteng uhaw na uhaw. Pakiramdam ng sobrang tuyot na lalamunan. ECG.
Komento ng kung sino. Tinignan ko ng masama yung waiter sa pag-aakalang siya yung nagsalita. Taka niya akong tinignan pero agad siyang tumingin sa likod ko dahilan para tumingin din ako. Sapakin ko kaya to? Nakangiti pa siya sa akin bago iabot sa waiter yung hawak niyang baso. Ibinigay ko din yung hawak ko at akmang lalakad paalis pero hinawakan ako ni Kiefer sa braso. Hey! What's wrong with you? What's wrong with you? Balik kong tanong sa kanya. Tinawanan lang niya ako. Hindi kaya naluto na sa alak ang utak nito. Ang lakas ng tama. Binitiwan niya ako at hinayaang umalis pero humakbang ang nga pa ako palayo sa kanya. Hindi ko alam kung ano yung nagtulak sa akin pero. Elvie, are you doing this to me? Seryosong tanong ko. Hindi kasi kita maintindihan. Ang landi mo kasi. Nilalandi mo ko tapos iba naman pala talaga yung gusto mo. Mahinahong sabi ko. Naging seryoso yung itsura niya. Umiwas siya ng tingin at parang nag-alangan kung sasagot pa. Let's Steve countdown begin. Sigaw na kung sino sa mic. Umandar yung malaking digital clock na nakaprojector sa screen sa isang bahagi ng rooftop. May 30 seconds na lang bago ang New Year. I'm not malandi. Manhid ka lang talaga kaya hindi mo makuha yung gusto kong iparating. Sabi ni Kiefer dahilan para magsalubong ang kilay ko. Hindi ako manhid. Ayoko lang mag-assume. Kagaya niya ng ginagawa mo. Kung iisipin ko na gusto mo ko tapos hindi naman pala. Ano ending? What if isipin mo na gusto kita tapos tama naman pala? Ano ending? Natigilan ako. Anak ng. See. You're too scared to assume kahit sinasampal ka na ng katotohanan. Sabi niya at nag-smirk. Napalunok na lang ako. Parang umurong yung tapang ko kanina. Isama na rin yung yabang ko sa pagharap at pagsabi sa kanya na malandi siya. 0 seconds. Sigaw ng mga tao. You keep thinking that I'm still in love with someone else. So you close your mind to accept the fact that I might really like you. Sabi niya at humakbang palapit sa akin. Napaatras na lang ako ng di oras. Siyam. Bakit? Mali ba ko? Mayabang kong tanong sa kanya kahit parang umuurong na ang dila ko. 8. What if ang isagot ko sa tanong mo? Sabi niya at muli namang humakbang. Napaatras na naman ako. Pakshit. 7. Since you started it, I'll clear things between us now. Sabi niya at mumiti. 6. Aano ng di? 5. Stop thinking that I'm still in love with someone else. Start thinking that really like you know. That I love you to be exact. Jossam. Yung puso ko, 4. Kay Kiefer D. Tinignan ko yung mga tao. Lahat sila nakatingin sa langit at nag-aabang ng fireworks. Pati sila Kuya at Yuri, kaya pala walang nakakapansin sa amin 3. Wala na. Wala nang Ella. Sabi niya dahilan para tumingin ako sa kanya. 2. Kasi, ikaw na. 1. Happy New Year. Nawalan na ako ng chance na makasagot. Hindi ko na nasabi yung mga gusto kong sabihin. Para ako nang nawala sa sarili nung marinig ko sa kanya yun. At mukhang nawala talaga ako sa sarili. Natagpuan ko na lang ang sarili ko sa loob ng restroom at shoot ang names. Malalim na tumutugon sa halik ni Kiefer. Back to school. Very wrong. Feeling ko mababaliw na ako o baliw na talaga ako. Nakakainis. Hindi ko maintindihan yung nangyayari sa akin. Tinanggap ko na yung alok ni Yuri. Dapat hindi ko na ginawa yung ano kay Kiefer. Basta yung ano nung New Year. Lakas kasi makagago nung animal na yun. Asar. Parang ang dating tuloy sa lawahan. Pako. Putik. Ang masama nito, muntik na. Muntik na talaga. Muntik nang bumagsak ang bataan. Punyeta. Wala na akong mukha nang ihaharap kay Yuri. Nakakainis. Pag naaalala ko yun, naku. Bumibilis yung tibok ng puso ko. Ang init tuloy ng mukha ko. Tinignan ko yung singsing na nakasuot sa daliri ko. Gusto nila kuya na suotin ko na. Daw yun at wag nang hubarin pa.
Kaya lang tuwing nakikita ko yun, feeling ko nagtataksil ako. Hay ni! Bulong ko. Tumayo na ako mula sa pagkakahiga sa kama. Back to school na, ganun kabilis. Hindi. Ko man lang nadama or na-enjoy yung New Year celebration. Si Kiefer kasi. Dumiretso na ako sa banyo para maligo at mag-ayos. Medyo nagmadali pa ako, ayoko. Kasing malate. Paglabas, habang nagbibihis, may naririnig ako ng nag-uusap sa labas. Lang ng kwarto ko. Alam kong si Tita Gemma at Kuya Angelo yun. Hindi ko lang maintindihan kung bakit. Kailangan nilang mag-usap sa tapat ng kwarto ko. Pagkatapos mag-ayos, lumabas na ako dahilan para tumigil sila Kuya at Tita. Good morning po. Bati ko sa kanila. Good morning din, kumain ka na dun. Sabi ni Tita at ninisyan ako. Hindi ko talaga tinignan or binati si Kuya Angelo. Masama nga kasi loob ko sa kanya. Dumiretso na ako sa dining. Naabutan ko si Aris na kumakain. As usual, seryoso. Seryoso na naman. Kailan bang ngingiti ito? Kapag kasama niya si Ella. Habang kumakain, napapansin ko si Aris na panay ang tingin sa akin at parang may gusto nang sabihin. May sasabihin ka ba? Tanong ko sa kanya. Ikaw ang may sasabihin sa akin. Sagot niya at taka ko siyang tinignan. Ha? Ano nang desisyon mo? You'll stay on that stupid section of yours. Ito na naman siya. Ngayon pa kaya niya ako mapapaalis dun? Siyempre, hindi papayag si Kuya. Kasama ko yung so-called fan ko sa section na yun. Hindi ako sumagot at bumalik lang ako sa pagkain. Halata nang nainis si Arisa. Ginawa ko. Tumayo siya bigla. Kung nakinig ka sa akin, hindi ka sana na-set up sa engagement na. Yan. Sabi niya at tuluyan ang naglakad paalis. Huminto ako. Kung sumunod nga ba ako sa kanya, mangyayari nga ba to? Matatali nga. Ba ako sa kasal na inayos nila? Sa totoo lang napapagod na ako sa kakaisip sa lintik na engagement na yan. Tinapos ko na yung pagkain ko at agad nag-ayos. Lumakad na ako at dumiretso sa labas. Napansin ko sa garahe yung kotse ni Aris. Akala ko umalis na to. Napatingin ako sa gate. Andun kasi si Aris at parang merong kausap. Lumapit ako sa kanya at medyo nagulat pa ako nang makita yung kaharap niya. Yuriti. Tawag ko sa kanya. Bi, bakit andito ka? Naka-cross arm pa siya habang nakasandal sa kotse niya. Agad naman siyang umiti sa akin at umayos ng tayo. Sinusundo kita. Sabi niya. Akmang lalapit na sana siya sa akin pero biglang humarang si Aris at tinago ako sa likod niya. Hindi siya sasabay sa'yo. Umalis ka na. Seryosong utos niya. You're not the one who will decide here. Sagot sa kanya ni Yuri. Aris. Okay lang. Gusto ko ding makausap si Yuri. Sabi ko at tinignan niya. Umalis siya sa harap ko at hinayaan akong lumakad palapit kay Yuri. Pinagbuksan niya ko ng pinto at inalalayang makasakay. Pagsara ng pinto ng kotse, agad din naman siyang sumakay. Nakita ko pang nakatingin sa amin si Aris pag-andar namin. So, nakapag-usap na kayo ni Angelo? Tanong niya. Umiling ako. Hindi. Ayoko muna siya ng kausapin. Sorry I should told you about it from the start. 'Cause I don't want to force you, so I decide to make an effort. Paliwanag niya. Kaya pala may paluhod-luhod pa siyang nalalaman. Yun na pala yun. Kiyeke. Hinawakan ko yung singsing na nakasuot sa daliri ko. Paano pala natin sasabihin sa mga classmate natin? Huminga siya ng malalim. I already think about it, it's better kung hindi. Muna natin sasabihin sa kanila. Taka ko siyang tinignan. Bakit? It's for the sake of our section. Magkakagulo lang kapag nalaman nila. Especially now, all of them think na may feelings din si Kiefer sa'yo. Shoot! Bakit niya binanggit yung hari ng mga ulupong na yun? Kainis.
Yan na naman. Naalala ko na naman yung nangyari nung New Year. Taksil. Lumipat ako ng tingin sa bintana. Nahihiya akong humarap kay Yuri dahil sa mga pinaggagawa ko. What do you think? Tanong niya sa akin. Oo, okay lang. Tama ka naman. Baka magkagulo nga lang. Lalo kapag nalaman mo yung ginawa namin. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa kanya yun o ano. Pero ang hirap pala ng ganito. Lumalabas na niloloko ko pa ngayon siya. Tinignan ko ulit yung singsing na nakasuot sa daliri ko. Hindi nila pwedeng makita. Magtatanong ng magtatanong yung mga yun. Lalo na si Sin. Hinubad ko yung kwintas na suot ko. Yung binigay ni Poseidon sa akin nung Christmas party. Hindi ko pa rin kasi malaman kung kanino talaga galing tong kwintas na to. Pero maganda kaya sinuot ko. Hinubad ko din yung singsing ko. Sinuot ko yung pinakakwintas sa butas ng singsing. Ginawa kong pendant yun at nang maayos na sinuot ko ulit yung kwintas. Great idea, T. Komento ni Yuri at ngumiti sa akin. Ngumiti lang din ako sa kanya. Naging tahimik kami sa bayahe. Salamat sa traffic. Na hanggang ngayon, kingina. Pasukan na lalo naging awkward sa loob ng kotse. May pagkakataon na tumitingin ako sa kanya at ganun din siya sa akin. Magningitian. Tapos yun na yun. Ulitin namin ulit yun kahit sa totoo lang mukha kaming tanga. This is awkward. Sabi niya at bahagya ng natawa. You know what, hindi naman. Natin kailangan ng career in tong engagement na to we can still treat each other. The same way like before. Ha? Walang pressure. Wag nating isipin yung engagement na yan pag magkasama tayo. Act. The same JJ that I know. Sabi niya at ngumiti sa akin. Napangiti na rin ako. Tama naman kasi siya. Bakit namin iisipin masyado yung kasal? Na yan? Si kuya lang naman yung name pressure sa akin. Tama ka dyan. Sagot ko sa kanya at agad siyang sinuntok sa braso. Oh. What is that for? Inis na tanong niya. Sabi mo act the same me that you know. Sagot ko at umamba na naman ng panibagong suntok. Nag-drive ako. Baka maaksidente tayo. Ay nga. Binaba ko yung kamao ko. Kita ko yung paghihimas niya sa braso niya. Sa hindi ko maintindihan na dahilan bigla na lang kaming nagtawanan. Sakit mo manuntok. Dinaig mo pa ako. Sabi niya. Ikaw kasi. Medyo nawala na yung pagkailang. Pati pressure sa lintik na engagement na yan. Parang nawala na din mas gusto ko yung ganito. Balik sa dating kami. Huminto yung kotse sa parking ng school. Pagkatanggal ng seatbelt akala ko ba. Baba na kami pero hinawakan ni Yuri yung kamay ko. I forgot something. Sabi niya. Nagulat na lang ako nang bigla niya nang ilapit ang muka niya sa akin at agad akong hinalikan sa labi. Paglayo niya, agad siyang umiti sa akin. No pressure at the engagement, but that doesn't mean I'll hide in feelings for you. Sabi niya at agad na bumaba ng kotse. JJ sa lawahan. JJ sa lawahan. Ang tagal bago mag-function ng utak ko. Napakamot na lang ako sa ulo nang mapansin. Kung hinihintay pala ako ni Yuri na bumaba ng kotse. Nagmadali ako sa pagbaba. Habang naglalakad bigla na lang akong napahinto. Hindi nga. Pala kami pwedeng makita ng mga luko. CTL lang ako. Paalam ko kay Yuri. Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya. Mabilis akong naglakad papunta ng kisi. Nagkulong ako sa isa sa mga cubicle. Wala akong paki kung magpang-abot na naman. Kami ni Freya dito. Tang na kasi. Sobra na akong naguguluhan. Nung hinalikan ako ni Yuri, pumasok agad sa isip ko yung panloloko ng ginawa or ginagawa namin sa kanya. Maling-mali kasi. Engage na nga kasi 'di ba? Kahit sabihin na arrange lang 'yun. Aba. Naman. Pumayag pa rin ako, tinanggap ko pa rin. May obligation din ako sa engagement na 'yan.
Kailangan kong itama yung pagkakamali na yun. Kung kailangan kong layuan si Kiefer, gagawin ko. Alam naman niya na ikakasal na kami nitong si Yuri kaya maiintindihan. Naman siguro niya. Kailangan ko siyang makausap ng maayos para tumigil na siya o tigilan na namin to. Tama. Tama. Yun talaga gagawin ko. Inayos ko na yung sarili ko at binuksan yung pinto ng cubicle. Wala pang isang segundo ng pagbukas ko noon. Gusto ko na ulit isara. Kung mamalasin ka naman, yung taong gusto mong iwasan. I too. Sa harap ko. Medyo nagulat pa ako pero agad ko din siyang tinignan ng masama. Nakahawak pa yung isang kamay niya sa wall ng cubicle. Anong ginagawa mo dito? Siis ng babae to ah. Sita ko sa kanya. Bigla siyang umiti ng nakakaloko. Don't care. No one can stop me. Sabi niya. At tinulak ako papasok ulit ng cubicle. Anak nang. Kakasabi ko lang eh. Anyari sa'yo? Bungad ni Edrix kay Kiefer. Napaaway ka ba? Tumingin siya sa akin kaya agad akong umiwas. Guilty. Kasalanan naman kasi niya. Itulak. Daw ba ako papasok sa cubicle tapos aard? Bumalak pa ng New Year ano part 2 ang luko. Kainis. No choice ako. Kinagat ko labi niya at sinuntok siya. Sinipa ko din siya ano niya. Kaya. Eto siya ngayon, mukhang sumuong sa away. Hindi. May nasalubong kasi ako ng impakta. Sagot ni Kiefer at lumakad palapit. Sa upuan niya. Impakta daw. Umiwas ako ng tingin. Kuwari wala akong alam sa nangyari sa kanya. Pero ang luko. Nananadya ata. You'll pay for this tea. Bulong niya pagdaan sa harap ko. Tinignan ko agad siya ng masama. Impakto eh. Hindi pala madadaan sa pakiusap tong. Tao na to kung mahirap siyang kausap dati mas lalo na ngayon. Kiefe. Dapat naisip ko na yun una pa lang. Kainis. Tumingin ako sa pinto ng room. Ayokong ubusin yung oras ko sa kakaisip sa kumagna. 2. Wala pa din si Sin. Ano na kaya nangyari dun? Gusto ko na tuloy siyang puntahan sa kanila. Baka kung ano. Na ginawa ng kuya niya sa kanya. Naalala ko tuloy kung paano niya ako sigawan sa cellphone nun. Kulang na lang tumawid. Siya sa linya para lang masigawan ako ng harapan. Hay! Sikit naman ang sunod kong hinanap. Nakasalpak sa tenga niya yung headset at parang walang paki sa nangyayari sa paligid niya. Si Mayo, halatang gustong lumapit sa kanya pero nag-aalangan. Love life pa more. Dumating na si Sir Alvin. Nangamusta muna siya. Nagtanong kung paano namin. Sinelebrate yung Pasko at bagong taon. Hindi na siya nagturo at nakipagkwentuhan na lang. Nakakamiss din tong si Sir. Yung mahaba niyang pasensya sa amin at sa mga ulupong na to at yung pagsali niya sa mga kalokohan namin. Nasimulan na nga pala ang plano para sa retreat niyo. Biglang sabi ni Sir. Retreat? Kasali pala kami dun? Tanong ni Calix. 4th year na kayo. Lahat ng students bago graduate kasali dun. Dagdag. Pani Sir. Alam ko talaga may ganun sa mga 4th year nag-graduate. Pero parang ang aga. Naman ata para pag-usapan. Kailan daw gaganapin? Tanong nila. Wala pang date pero mas maaga yun sa usual na retreat. Nag-aalanganin kasi dahil sa post-final exam tea. Post-final exam. Humarap ako kay Yuri at kinalabit siya. Ano yung post-final exam? Tanong ko. Meron kasing panglima ng exam dun malalaman kung gagraduate yung student o hindi. Paliwanag ni Yuri. Patay. Bakit may ganun pa? Paano kung hindi makapasa? Di hindi gagraduate. Kinabahan tuloy ako bigla. Hindi pa nga namin nararating third periodical examination tapos malalaman kung may ganun pala. Kailangang paghandaan baka magsunog ng kilay. Bukod sa hindi ako makakaalis sa
Lugar na to, babalatan ako ng buhay ni kuya kapag nagkataon. Halos naubos ang morning class namin sa kwentuhan. Pati kasi ibang teacher hindi nagturo. Wala ata gana o ayaw lang talaga kaming turuan. Kainan na. Eto lang. Tanong ni Drew kay Eman. Meatloaf lang meron tayo. Hindi pa kaya kayo nagbibigay ng pang-grocery? Sagot. Sa amin ni Eman. Napanguso na lang ako. Naubos na kasi supply namin bago Christmas party. Dapat pala. Dala ako kahit kaunti lang. Nagtiis kami sa kanin at meatloaf. Tamihik lang akong kumakain sa pwesto ko. Pero, kahit gutom ako, para nang ang sarap itapon ng pagkain ko sa pagmumuka nitong kaharap ko. Bigla na lang kasi nang naupo sa Kiefer sa bangkuan sa harap ko. Habang kumakain ako, pinagmamasdan niya ko. Lumayas ka nga dyan. Inis na utos ko sa kanya. If I don't want to. Naghahamon na tanong niya. Kinuha ko yung pagkain ko at agad na tumayo. Aalis na sana ako nang bigla nang nagsalita si Kiefer. Buok sirti. Bulong niya na parang kumakanta. Okay. Apo, ulit. Naupo ulit ako at tinignan siya ng masama. Kainis. Ayoko nang malaman nila na ako yung nagbigay nun kay sa kanya. Mukhang nakakuha ng panakot ang walang hiya. Ano ba kailangan mo? Inis na tanong ko. Nothing. Masama bang pagmasdan ka habang kumakain? Dun ka na nga. Sa halip na pakinggan ako, pinagtawanan lang niya ko. Tignan mo nga tong tao na to. Husay mang inis. Ayoko lang ng gulo dito, pero kapag hindi ako nakapagpigil. Ay. Naku. Babasagin ko lahat ng pwedeng basagin sa kanya. Is there a problem here? Tanong ni Yuri. Hindi ko na malaya na andito na pala siya. Kinabahan ako bigla sa hindi ko maintindihan na dahilan. Oh, wala. Nag-aasaran lang kami. Mabilis kong sagot. Sure. Tanong ulit niya. Nagnod naman ako. Sandali siyang tumingin kay Kiefer bago lumakad paalis. Hindi ko inalis yung tingin ko kay Yuri hanggang sa makalayo siya. Nang masiguro ko nang hindi na niya maririnig ang sasabihin ko, saka ako humarap kay Kiefer. Halos patayin ko siya sa mga tingin ko. Itigil mo na, Tony. Bulong ko na may diin. Bahagyan niyang nilapit ang muka niya sa akin. Uy. Bulong din niya. Ano nang gayon eh? Kiefer naman. Tumingin muna ako sa paligid para masiguro na walang makakarinig sa amin. Ikakasal na ako kay Yuri. He chuckled. You're asking me to stop. Agad naman ako nang nagnod. To stop. What? Itong ginagawa mo. Tigilan mo na ako. Layuan. Wag mo na ako landiin. Sandali siya nang tumingin kay Yuri bago muling humarap sa akin at magsalita. What's wrong kung landiin kita? Kung landiin ko yung mahal ko? Mahal. Bakit ba nayayanig ako kapag naririnig ko yung salita na yun galing sa kanya? Kiefer. Tawag ko sa kanya. Mali kasi. Mali. So, it's wrong to show your affection. Nasampal ko na lang ang sarili kong noo. Napakahirap pala talaga ng kausap nito ng tao na to. Mali nga kasi. Niloloko natin si Yuri. Inis na sabi ko. Sumasakit na yung lalamunan ko sa kakabulong ko sa kanya at kakapigil na tumaas. Yung boses ko. Niloloko. We're not in a relationship. Kaya bakit natin siya niloloko? Okay. Yung pakiramdam na may kung ano sa dibdib ko. Nga naman, we're not in relationship. So bakit nga ba ako nagdedemand sa kanya? There's nothing wrong sa ginagawa natin. Dagdag niya pa. Takte. You have nothing to worry about it, T. Please stop. You're not cheating on Yuri because we're not in a relationship. Parang sampal sa akin yung mga pinagsasabi niya. Wala naman pala kaming relasyon, bakit? Niya pa ginagawa to. Kainis. Gusto kong maiyak na hindi ko maintindihan.
Napayuko na lang ako at sa hindi ko maintindihan na dahilan hindi ako makagalaw. Gusto kong umalis at layasan tong animal na to, pero paano ko gagawin yung kung? Nanigas na yung tuhod. Sobrang bigat ng nararamdaman ko, akala ko maiiyak na lang ako sa kinaupuan ko pero bigla siyang nagsalita. Ayaw pumasok sa utak ko ng mga salita ng binitawan niya. Pero pinabilis nun ng husto. Ang tibok ng puso ko. Nagpabigla sa damdamin ko at nagpayanig sa pagkatao ko. Did you hear what I said? Tanong niya. Hindi ako nakapagsalita. Napatitig na lang ako sa kanya. Umiti siya sa akin at nilapit na naman ang muka niya. I will repeat it again. Sabi niya. We are not in a relationship but he. Tinuro niya ko. Ni. Tinuro niya ang sarili niya. Mine. Ano? Marami ako ng gusto nang sabihin pero ayaw talaga ng bumukas ng bibig ko, umurong na. Ata ang dila ko. Dapat ba akong matuwa dun sa sinabi niya? Bib, baliw ka na. Yun na lang ang nasabi ko. Napatayo ako ng di oras at mabilis na naglakad palabas. Sobrang init ng pisngi ko. Hinampas ko din ang dibdib ko dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Malito. Huminto ako sa tapat ng hagdan papunta sa second floor. Nasuklay ko na lang ang buhok ko gamit ang diliri ko. Tang na naman kasi. May ilang beses na ata ako nang nagpaikot-ikot sa pwesto ko. Panay din ang buntong. Hininga ko. Lakas kasi ng makagago ni Kiefer. Hindi ko na rin maintindihan yung sarili ko. Naguguluhan na ako. Sigaw na kung sino dahilan para magulat ako. Sino yun? Agad kong tinignan yung paligid ko. Wala nang tao, hindi rin galing sa room namin. Yung sumigaw. May multo ata dito. Napatingin ako sa hagdan papunta sa second floor ng building namin. Sa taas? Kahit hindi ako sigurado kung ano o sino yun, umakyat pa rin ako. Dahan-dahan pa. Ang bawat hakbang ko. Pagdating sa second floor, may lalaki ng suntok sa pader at halata ng sagad sa galit. Edrix. Tawag ko. Huminto siya at tumalikod sa akin nang marinig niya ko. Bakit? Tanong niya. Dinig ko sa boses niya ang pamumuo nito. Mukhang umiiyak siya. May problema ba? Hindi siya nagsalita. Mukhang ayaw niyang pag-usapan. Lalakad na sana ako paalis pero bigla na lang siyang humikbi. Hindi muna ako umalis. Hinintay ko muna kung magsasalita ba siya. Sorry. Hindi ko lang kasi mapigilan. Sabi niya bago sumandal sa pader. Lumapit ako sa kanya at sumandal din sa pader. Ano nang nangyari? Huminga siya ng malalim at pinunasan ang luha niya. Sa totoo lang nahihirapan ako. Kapag nakikita ko sila ng ganito. Naiinis kasi ako sa sarili ko. Ang torpe ko kasi. Sabi niya at nagpilit ng ngiti. Ganyan din ako. Naiinis din ako sa sarili ko. Kasalanan nung peste ng kumag na yun. Bakit? Pwede mo bang ikwento? Tanong ko. Sa mga oras na to, gusto kong ituon yung isip ko sa iba. Naiinis lang kasi ako. Kapag iniisip ko yung sitwasyon ko. Ang hirap kasing ma-in love. Tapos hindi ko man lang masabi o maparamdam sa kanya. Ang hirap talaga. Pero mas mahirap kung hindi mo alam kung kanino mo ipaparamdam. Kainis. Bulong niya. Kainis talaga. Lalo na yung hari na nga ulupong na yun, teka nga. Sabi ko. Itutuon ko yung isip ko sa iba pero ito ako at isip ng isip tungkol sa kanya. Tinignan ko si Edrix. Sino yung babae? Tumingin din siya sa akin. Kinuha niya yung cellphone niya at nagpindot ng Pindot. Para siyang may hinahanap at nang matapos siya hinarap niya sa akin ang phone niya. Picture ng isang maganda ng babae. Simple lang ang ayos at simple lang din ang ngiti niya. Ang ganda niya, di ba? Tanong niya sa akin. Mabilis naman ako nang nagnod. Maganda. Maganda talaga si Freya. Nga. Maganda talaga si Freya di. Gulat na tanong ko. Pinagmasdan ko ulit yung picture. Impossible.
Zinoom in at out ko na rin para masiguro. Si Freya nga. Ang ganda pala kapag walang makeup. Kapag simple lang ang ayos. Nagmumukha siya ng anghel. Hindi ba Photoshop to? Si Freya yung babae ng matagal na. Putol niya sa sasabihin ko. Hala siya. Bakit naman si Freya pa? Ang laking maleta nito. Kasya yata ako sa loob. Ito na yata ang pinakamalaki sa lahat na nakita ko, pero kanino to? Pagkadilat ng mata ko, ito agad ang bumungad sa akin. Namalikmata pa ako, akala ko kung ano? Bumangon ako mula sa pagkakahiga. Sinipat ko yung maleta at naghanap ng pwedeng pagkakakilanlan. Bubuksan ko din sana pero nakalock yung zipper at may code pa. Sinubukan kong itulak at ilipat ng pwesto. Sagabal din kasi sa daan. Ang bigat. Tao yata ang laman nito. Saksakan ng bigat, parang buong bahay ang nakalagay sa loob. Kanino ba to? Inis na sabi ko. Napakamot na lang ako sa ulo ko. Basta-basta na lang kasi napunta dito to nang hindi ko nararamdaman. Tinignan ko yung oras sa wall clock. Maaga pa naman. Dumiretso ako sa banyo para maghilamos. Pagkatapos, nagpalit din ako ng damit. Lumabas ako ng kwarto at agad na hinanap sila tita. Baka kasi sila ang naglagay nun sa kwarto ko. Sa kusina ang tuloy ko, andun sila. Pagganto ng oras at tapos ng mag-almusal. Malayo pa ako, dinig ko na yung malakas na tawa ni tita. Binilisan ko yung lakad ko para kasing ang saya-saya nila. Pagpasok sa loob, napahinto ako. Sin! Luko kang bata ka. Ha. Sabi ni tita. Gwapo naman po. Sagot ni Sin na nagpalakas pa lalo ng tawa ni tita. Pati si tito na nagkakape natatawa na rin sa kanila. Kahit si kuya, umingiti din. Habang napapailing. Ha. Kumain ka na nga. Utos sa kanya ni tita. Maya na po. Sabay na po kami ni Jay. Tawag niya sa akin nang makita niya ko. Good morning, Jay. Kumain ka na. Sabayan mo na tong kaibigan mo. Sabi sa akin ni Tito Jules. Tinignan lang ako ni Kuya Angelo. Ayoko pa ding makipag-usap sa kanya. Bahala siya. Sige po. Punta na po kami sa dining. Paalam ni Sin. Naglakad na ako palabas ng kusina. Nakasunod naman sa akin ang luko. Bago pa kami makapasok sa dining, hinawakan ko agad si sa kwelyo. Oh! Jay! Sigaw niya. Luko ka. Ano nang nangyari sa'yo? Inis na tanong ko pero maihalong pag-aalala. Sino ba naman kasing hindi mag-aalala sa batang kumag na to? Grebe. Halos hindi ako makatulog sa kakaisip sa kanya, pati kay Kiefer at Yuri. Kay Cassidy. Ano? Ano nang nangyari sa'yo? Kay kinulong ako ni kuya eh. Halos pabulong niya ng sagot. Natigilan ako, binitiwan ko din siya at tinignan sa mga mata. Sabi niya ipapadala na daw niya ako sa London. Hindi ako pumayag kaya kinulong niya ko sa kwarto ko. Paliwanag niya. Kiyake. Nakaramdam ako ng galit sa busit na kapatid niya. Hindi ata nag-iisip ang lalaki na yun. Ikulong daw ba si Sin? Nag-alala kami sa'yo ni Lola. Sabi ko. Sorry. Kinuha din niya kasi yung mga gadget ko. Yun lang ba ginawa niya sa'yo? Hindi ka naman niya sinaktan? Nag-aalalang tanong ko. Wala na akong tiwala sa kuya niya. Baka hindi lang pala yun ang ginawa niya kay Si. Hindi sumagot si Sin, umiwas siya ng tingin at naghimas ng batok. Si, magsalita ka. Ano pa ginawa sa'yo ng kuya mo? Umiling siya. Wala na. Pero binantaan niya ko. Ikaw daw ang babalikan niya kapag hindi ako tumino. Ako? Ha? Di balikan niya. Kala naman niya natatakot ako sa kanya. Sagot ko at tumuloy na sa paglalakad papasok sa dining. Sumunod naman sa akin si Si.
Kala naman ng kuya niya matatakot ako dun. Yun nga ang gusto ko, ang makaharap siya. Magkakaalaman kaming dalawa. Kumain na kami pareho. Walang kumikibo sa amin. Siguro kasi namumualan sa pagkain ang bibig niya. Susubo ko pa lang sana yung bako na nakuha ko nang biglang pumasok sa Aris at agad. Natinignan ng masama si Sin. What the Bulong niya. What are you doing here? Inis na tanong niya kay Si. Iris at Fan. Esan, lekatanti. Sagot ni Sin. Ha? Wala akong naintindihan sa kanya. Puno ng puno pa kasi yung bibig niya, daldal na. Siya ng daldal. Sa akin binaling ni Aris ang tingin niya. Hindi ko pa alam. Tatanungin ko pa lang siya. Mabilis kong sagot. Hindi nagsalita pa si Aris. Naupo na lang siya at kumain. May pagkakataon na. Tinatapunan niya ko at si Sin ng matalim na titig. Kahit tuloy gusto ko pang kumain, napilitan akong tumayo agad. Tara na Si. Baka malati tayo. Aya ko sa kanya. Ha? Maaga pa. Sagot niya at sumubo ulit ng kanin. Makisama ka naman. Hindi niya magets yung gusto kong sabihin. Pinandilatan ko siya ng mata. Tara na. Madiin kong sabi. Kahit nagtataka, tumayo na lang din siya at naglakad kasabay ko. Habang lalakad, panay ang kalabit niya sa akin. Bakit? Hindi pa ako tapos kumain. Bakit mo ko inaya? Tanong niya. Lukong to. Hindi talaga niya nagets na may namumuong delubyo dun sa hapag. Wala. Baka lang talaga malate tayo. Palusot. Nagkibit balikat na lang siya sa akin. Pagbalik sa kwarto, bigla na lang siya nang nagtatakbo palapit dun sa malaki ng maleta na nakabalandra sa tabi ng kama ko. Hiniga niya yun at nagpipindot dun sa lock ng zipper. Sa kanya pala to. Ang laki ng maleta niyan. Umano ka ba at may dala kang ganyan? Tanong ko sa kanya. Habang naglalakad palapit sa kabinet ko. Lumayas. Mabilis niya ng sagot. Tinignan ko siya ng may pagtataka. Lumayas? Seryoso? Umano ka nga? Tanong ko ulit. Binuksan niya muna yung maleta bago tumingin sa akin at sumagot. Lumayas nga. Sabi kasi ni kuya kung hindi daw ako susunod sa kanya, lumayas na lang. Daw ako. Kaya lumayas ako. Paliwanag niya. Anak ng. Very nice. Ang lakas talaga ng sapi ng kapatid niya. Siya naman tong abnormal. Sineriso yung sinabi ng kuya niya. Saan ka tutuloy kung lumayas ka? Naglabas siya ng kaunti ng damit at inilagay sa ibabaw ng kama. Dito sa inyo. Sagot niya habang namimili ng medyas. Nanlaki yung mata ko sa narinig ko galing sa kanya. Nababaliw na siya. Dito talaga. Sa amin. Nawala ata sa isip niya na kasama ko si Aris sa bahay. Baka kung ano gawin sa kanya, o kaya naman, ako yung away na naman niya. Ayaw pa. Naman nakakakita ng taga-section inon. Hindi pwede. Sira ulo ka ba? Sigaw ko sa kanya. Tinignan niya ko habang hinahatak niya yung tuwalya sa mga damit niya. Sabi ni Kuya Angelo, okay lang daw. Sa kaalam naman ni mama ko, nagpaalam ako sa kanya. Ha? May lumayas bang nagpaalam? At pumayag si Kuya Angelo. Di wow. Sa lahat ng lumayas ikaw ang nagpaalam. Bakit? Siyempre para alam nila kung saan ako pupunta. May point nga naman siya doon. Pumayag talaga si Kuya. Taka kong tanong sa kanya. Naglakad siya palapit sa pinto ng banyo. May nakasabit ng tuwalya sa balikat niya at may dala rin siyang botelya ng shampoo. Dito daw ako sa kwarto mo. Sagot niya sa akin. Mauna na akong maligo sa'yo. Sabi niya at tuloy-tuloy na pumasok sa banyo. Ay wow! Nahiya naman ako. Feel at home ang luko, nauna pa sa akin sa banyo. Pero kung tutuusin, maganda na rin to at least masisiguro ko na hindi siya inaaway ng kapatid niya.
Hindi ko nga lang sure kung panong panggugulo ang gagawin ng bata ng to sa amin. Bubble butt. Bubble 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 butt. Kanta ni Sin habang naliligo. Natawa na lang ako, dinig ko kasi yung paggalaw niya sa loob ng banyo. Mukhang sumasayaw din ang luko habang kumakanta. Nanguha muna ako ng damit na susuotin ko at hinintay matapos ang bata ng kumagsa. Banyo. Narinig ko yung phone ko. Agad kong kinuha yun sa ilalim ng unan. Meron akong text. Message galing sa dalawang tao. From Yuri. Message, good morning. Ang lakas makangiti ng message na to, putik tong Yuri na to. Reply naman ako agad. Tinignan ko yung sunod na message. Kung yung kay Yuri malakas makangiti, eto naman. Malakas makapangbuset. From King Ulupong. Message, get up. Basa na ng laway yung unan mo. Impakto. Kaya lang ata nag-text ang kumag na to para mangbas ka. Hindi ko siya nireplyan. Binaba ko lang yung phone ko sa kama. Bigla na lang lumabas ng banyo si Sin, nakatapis lang siya ng tuwalya. Ang bilis. Tinignan ko yung oras sa wall clock. Kulang 0 minutes lang ang ginugol niya sa banyo. Ikaw na. Sabi niya. Kinuha ko yung tuwalya at damit ko. Agad akong pumasok sa banyo at sinimulan ang ritual sa pagligo. Habang naliligo, naririnig ko si Sin sa labas. Para bang meron siyang kausap. Pinatay ko sandali yung shower para pakinggan pero tumahimik sila. Binilisan ko yung pagligo ko. Nagbihis na rin ako. May kasama akong lalaki sa kwarto kaya dito na ako nagbihis sa banyo. Paglabas, hindi nga ako nagkamali. May kausap ang bata ng kumag. Si Aris. Anong ginagawa mo dito? Inis na tanong ko sa kanya. Masama kasi ang titig niya kay Sin, samantalang nakaupo lang naman sa kama yung isa habang nakatingin sa kanya. Hindi sumagot si Aris. Tinignan lang niya si Si at naglakad na palabas ng kwarto. Agad akong lumapit kay Sin at tinignan kung sinaktan ba siya. Anong ginawa sa'yo ni Aris? Tanong ko sa kanya. Umiling siya sa akin at agad na kinuha yung sapatos niya. Sinuot niya yun at naglakad na palabas ng kwarto ko. Bakit pakiramdam ko may sinabi or ginawa ng hindi maganda si Aris sa kanya? Kiyahe. Nag-ayos na ako at kinuha yung bag ko. Mabilis akong tumakbo papunta sa sala ko. Nasaan si Sin at naghihintay sa akin? Tara na. Tanong niya. Nagnod lang ako at agad kaming naglakad palabas. Hinihintay kong magsalita siya at magsabi sa nangyari kanina pero pinili ni Sin na tumahimik. Bakit? Anong nangyari? Asar. Hindi ako sanay ng ganito si Sin, sinubukan ko siyang kausapin at asarin pero pilit na ngiti lang ang binibigay niya sa akin. Hanggang sa makarating sa school. Malapit na kami sa room nang bigla siyang huminto sa paglalakad dahilan para tumigil din ako. Bakit si? Totoo ba? Malungkot na tanong niya. Aalis ka na ng section. Ano? Sino namang nagsa-pakshit? Si Aris ang nagsabi sa kanya. Sabi niya, layuan na daw kita kasi aalis ka na ng section E. Dagdag ni Sin. Hindi. Wag. Sino nang may sabi nun? Galit na tanong ng kung sino mula sa likuran ko. Natigilan ako. Kilabot sa buong katawan ang bumalot sa akin. Kahit hindi ako lumingon. Alam ko kung sino yung nasa likod ko. Sino nang may sabi na aalis si JJ ng section? Aalis ka na ng section. Gulat na tanong nila sa akin. Bigla na lang naglabasan ng room ang mga ulupong nang marinig nila yung sigaw ni Kiefer. Eskandaloso talaga to. Agad akong umiling. Hindi. Pero yun ang sabi niya sa akin. Pagpipilit ni Si. Kasi daw mas gusto mo daw makasama ang papa mo kaysa sa amin. Anak nang. Ang lakas ng tama ng Aris na yun. Kay Sin niya pa talaga sinabi. Kaya pala bigla na lang siya nang tumamlay. Ay naku. May araw sa akin tong horoscope na to. Ha? Bakit naman ganun, Jay? Ayaw mo na ba kaming kasama? Akala ko ba solid section ka? JJ.
Wala naman ganyanan. Sabay-sabay nilang sabi at naglapitan pa sakin. Halos masiksik nila ko pero hindi. Yun ang iniinda ko. Teka lang. Hindi ganun yun. Si Aris ba? Maotoridad na tanong ni Kiefer dahilan para tumigil silang lahat. Hindi ako sumagot pero tinignan niya ko sa mga mata. Hindi ko maiwasan na hindi. Mailang kaya umiwas ako ng tingin. Bigla na lang siya nang naglakad paalis. Kahit hindi siya magsalita alam kong si Aris ang pupuntahan niya. Susundan ko sana siya pero bigla na lang yumakap si Sin sa binti ko at nag-iiyak. Hala! Si! Ano ba yan? Sigaw ko. Huwag kang aalis. Dito ka lang sa section eh. Sigaw niya habang humahagulgol. Pinilit kong alisin yung bisig niya sa binti ko pero hinigpitan lang niya ang kapit sakin. JJ. Please. Pagmamakaawa niya. Hindi. Hindi nga ako aalis. Bumitaw ka na. JJ. Tinignan ko yung mga ulupong para manghingi ng tulong sa kanila pero tinignan lang nila ko. Paano ko pipigilan yung isa kung hindi ako makakaalis dito? Alisin niyo nga si Sen. Utos ko sa kanila. Mangako ka muna na hindi ka aalis ng Section EV. Sabi ni Eren. Tenjin naman. Hindi nga ako aalis. Kailangan kong pigilan yung hari ng mga ulupong kaya alisin niyo na to. Sigaw ko sa kanila. Dahan-dahan silang lumapit sa akin at hinawakan si Sin pero bigla na lang niya nang pinaghahampas ang kamay nila. Hindi. Dito lang na eh. Sigaw niya. Sin naman. JJ. Tawag sa akin ng kung sino. Pinilit kong tignan kung sino yun. Si Yuri, tumatakbo siya palapit sa amin. Ano nang? Bakit nakaganyan si Sin sayo? Tanong niya. Kasi, aalis dehi JJ ng section. Puto ni Sin sa sasabihin ko. Agad akong tinignan ni Yuri. Totoo. Hindi. Mamaya ko napapaliwanag. Puntahan mo si Kiefer baka mag-away sila ni Aris. Utos ko. Halata kasing mamaya pa ako makakaalis dito. Hindi ko na maabutan pa yung isa kaya. Pinakiusap ko na kay Yuri. Agad naman siya nang sumunod. Very good. Very good. Binalikan ko tong bata nang nakayakap sa binti ko. Iyak pa rin siya ng iyak, eto. Namang mga ulupong na to nanunood lang. Hinawakan ko yung mukha niya at hinarap sa akin. Sin! Hindi ako aalis. Wala nang aalis. Seryosong sabi ko sa kanya. Tumigil siya sandali at tinignan ako. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya para maniwala siya ng totoo yung sinasabi ko. Bumitaw siya sa akin at tumayo. Totoo? Tanong niya. Nagnod ako agad sa kanya. Pinunasan niya yung luha niya at inayos din yung sarili. Tinignan ko ng masama ang mga luko. Sa halip kasi natulungan ako, pinanood lang nila kami. Buwisit. Tara na. Kailangan nating puntahan yung isa. Sabi ko at agad na tumakbo papunta ng main building. Agad silang sumunod sa akin. Hindi nga ako nagkamali. Si Aris nga ang pinuntahan ng walang hiya at nagsimula na sila ng away. Tama na Kiefer. Sigaw ni Yuri habang inaawat si Kiefer at Aris. Pero ayaw bumitaw nitong hari sa kwelyo ni Aris. Pati mga section nakikiawat na rin. Nagkakagulo na yung mga ibang estudyante. Tara na. Dito na natin tapusin to. Hamon ni Aris sa kanya. I will really assess this now. Galit na sagot ni Kiefer. Tinignan ko yung mga kasama ko. Akala ko kaya sila sumunod para awatin tong hari ng mga ulupong na to pero nanunood lang sila ulit. Ang galing niyo dyan. Ay baka po gusto niyong makiawat? Sarcastic na tanong ko sa kanila. Hindi na. Yaan mo nang mabugbog yung pinsan mo. Sagot sa akin ni Drew. Tinignan ko siya ng masama. Kung siya kaya ang bugbugin ko dahil sa utang niya sa akin. Na parang hindi na niya maalala. Tuwing sisingilin na bibingi. Awatin niyo. Inis na utos ko sa kanila.
Kahit mga halata nang napipilitan lumapit agad sila kay Kiefer. 5 agad silang humawak sa kanya bukod pa kay Yuri pero para ng mga hirap pa rin sila. Let go of me. Sigaw ni Kiefer kila Felix at iba pa na maihawak sa kanya. Tama na Kiefer. Sigaw ni Yuri. Nakagat ko na lang ang ibabang labi ko. Ayaw kasi talaga niya ng magpaawat. Gusto. Talaga ng away. Ano ba? Hindi talaga magpapaawat si Kiefer. Sabi ni Eman. Hindi ko na kaya pang manood lang. Agad akong tumakbo palapit sa kanila at pilit. Pumagit na. Halos mapipi ako sa pagsasagupaan ng dalawa pero hindi ako nagpatinag. Tinulak ko si Kiefer ng buong lakas kaya nakakuha ng pagkakataon sila Felix na. Ilayo siya at pigilan sa pagsugod. Tama na. Tama na. Awat na. Please lang. Sigaw ko habang nakapagitna. Pwede ba? Umalis na kayo ng mga basura ng yan dito. Sigaw sa amin ni Michael. Tinignan ko siya ng masama. Makapagsalita kala ko naman napakalinis, hininga nga. Niya amoy basura eh. Shut up. Don't ever talk to JJ like that. Sagot ni Yuri sa kanya. Umalis na kayo JJ. Nagkakagulo na yung mga estudyante dahil sa inyo. Utos ni Ella sa amin. Kala mo naman kung sino. Hindi ko na lang siya pinansin at lumapit na lang ako kay Kiefer. Tumigil ka na. Umalis na tayo. Sabi ko at akmang lalakad na paalis pero bigla. Siyang nagsalita. Not until you swear in front of Aris. Natigilan ako. Ano na naman bang gusto niya? Lumalala lang yung gulo, dapat umalis. Na kami dito. Swear that you'll never leave us. Dagdag niya pa. Napatingin ako kay Sin na halata nang hinihintay ang sasabihin ko. Ganon din sa mga kaklase kong para nang nakikiusap. Humarap ako ulit kay Kiefer na kasalukuyan ng nakatayo ng maayos. Matagal ko nang napag-isipan to kapag sinabi ko na to ngayon, wala nang bawian. Alam kong kailangan ko talaga ng magsakripisyo. Ito lang ang paraan na meron at alam kong malaki ang mawawala sa akin. I'm sorry, T. Sabi ko. Agad na umiti si Aris at halata naman ang pagkabigla. Nila Yuri. Aris, T. Dugtong ko. But I'm not leaving section E. Nawala ang ngiti ni Aris at agad naman ang kaligayahan ng mga ulupong na to sa. Sinabi ko. That's your decision. I can't do anything about it, T. Sabi ni Aris at may kinuha. Sa bulsa niya. Pakshit. Yung information ni Papa. Meron siyang hiniram kay Michael at laking gulat ko nang makita ng lighter ang inabot sa kanya nito. Sana hindi mo pagsisihan yan. Sabi niya at bigla na lang sinindihan ng lighter yung papel. You lose your chance to be with your father. Hindi ko maiwasan na hindi man lambot sa nakita ko. Yun na yung last copy ng info na iniwanan ni Papa kila Kuya. Sinira na daw kasi ni Kuya yung tunay ng malaman niyang. Kumuha si Aris ng kopya. Anong laman ng papel na yun? Tanong sa akin ni Kiefer. Yung info ni Papa di. Bulong ko. Bigla na lang tumawa si Kiefer. Napataas ang isang kilay ko. Nanlulumo na nga ako. Dito, nagawa pa niya akong tawanan. Nabaliw na ata siya ng tuluyan. You're so stupid, Aris. Don't tell me na yan ang ginamit mong pang-blackmail kay JJ para umalis siya ng section. Nagsalubong ang kilay ni Aris sa kanya. Naabo na ng tuluyan yung papel pero nakay Kiefer pa rin ang atensyon nila ng I think you're forgetting something. Dagdag niya pa. I can get anything that I want. What do you mean isay that? Tanong ni Aris. Anything. Including information about JJ's father. Sagot ni Kiefer at smirk. Holy cow kalabaw. Ngayon ko lang naisip. Meron nga pala siyang moto na pangbangko. Ang tangga ko. Talaga, pinuyat ko pa yung sarili ko kakaisip kung paano ko makukuha yung info ni Papa. Sana pala noon pa ako nagsabi kay Kiefer baka natulungan niya pa ako. Asar. Ha!
So you're saying that you can find him? Inis na tanong ni Aris. In 1 week, I will find his information. In another week, I can contact him. Sabi ni Kiefer. Halata nang hindi natutuwa si Aris. Ayaw nga din pala niyang magkita kami ni Papa. Bad news din para sa kanya yung mga naririnig niya. Magagawa mo yun? Tanong ko kay Kiefer. Umiti siya sa akin. Trust me. Before exam day come, you'll have the chance to talk to him. Ito na yun, pagkakataon ko na. Makakausap ko na si Papa at hindi ko pa kailangang umalis ng section bago magawa yun. Buti na lang talaga pinili ko sila. Bungol kang horoscope ka. Ha ha ha. In your face. Umalis na tayo. Sayang lang oras natin dito. Sigaw sa amin nila Calix. Nagpalitan muna ng masama ng titig si Kiefer at Aris bago kami tuluyang makaalis. Nakaramdam ako ng excitement. Ito na kasi talaga yung matagal ko nang hinihintay.